Nagsimula ang istorya sa isang lalaki na nagngangalang Nick, na nagmula sa isang adventurer group na Countless Battle Arts. Siya din ay may magandang girlfriend at plano niya na gawing rank A ang grupo nila. Pero bigla siyang tinanggal ni Argus na tinuturing niyang ama sa party nila at pagkatapos nito ay bigla naman siyang iniwan at nakipag-break na lang basta-basta ang jowa niya. Lugmok at broken-hearted, binuhos na lamang ni Nick ang oras at pera niya sa isang idol group na Agate. Sa flashback, pinakita na kaya siya tinanggal ni Argus sa party nila ay dahil kinundinan niya ang isang member nila na nanguha ng pera para ipang chicks, hindi yun nagustuhan ni Argus kaya pinaalis siya nito sa grupo nila. At ang dahilan naman kaya fanboy siya ng idol group na Agate ay dahil sa ito ang nagsalba sa kanya sa lubos na kalungkutan noong panahon na lugmok siya nang bigyan siya nito ng libreng ticket sa concert nila. Ngunit dahil nauubusan na siya ng budget pang tustos ng luho niya, minabuti niya na bumalik na sa pag-a-adventure. Pumunta siya sa guild para maghanap ng party members ngunit nahirapan na siyang makisalamuha gawa ng nangyari sa nakaraan niya. Inabot na si Nick ng gabi kaya naisip ang kumain na lang sa kaharap na bar. Unti-unting napuno ang bar at may mga umupo na din sa table na kinakainan ni Nick. Napansin niya ang isa dito ay may hawak na isang gem na mukhang antique, na tingin niya ay isang mage or assassin, mukhang yayamanan na praning. Ang isa naman ay lasing na lalaking priest, amoy pakboy. At ang huli naman ay isang babae na isang dragon kind, na mukhang bihasa sa labanan pero imo. Nagkatinginan sila ng babaeng dragon at nginitian niya ito, pero poker face lang si ating at nagpatuloy na lamang si Nick sa pag-inom. Habang nagmo-moment ang apat na problemado, sabay-sabay nilang naubos ang mga beer nila sabay sigaw na, di na sila magtitiwala sa mga tao, na lubos na kinagulat nilang apat. Sa sumunod na eksena, pinakita ang past ng mage na si Tiana ng House of Elenafelt. Isang makapangyarihang mage ngunit tinraidor ng sarili niyang nobyo at ipinagpalit sa isang babae na siniraan si Tiana, at tinanggal siya sa school dahil sa pinagkalat nito na inaakit at nanunuhol daw siya ng mga professor, umalis siya at nagsimula muli sa ibang lugar. Sa pagsisimula ni Tiana, ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho dahil wala siyang introduction letter at dahil mukha siyang galing sa mayaman na pamilya. Habang naglalakad siya ay may nadikit sa kanyang flyer tungkol sa Terrain Dragon Race ticket. Pumusta siya sa race at nanalo siya. Simula noon ay naging addict na siya sa sugal. At nang naubos na ang pera niya, tulad ni Nick, ay napilitan na siyang mag-adventure at maghanap ng magiging ka-party member pero lahat ng lumalapit sa kanya ay natatakot pag tinitignan niya. At doon na pinakita kung paano siya napunta sa bar. Sa sumunod na eksena, yung priest naman yung nagkwento ng past niya, nanggaling siya sa isang city na may templo sa ilalim ng Medler, the god of revolution, at sikat sa mga gamot nila. Isa siya sa mga priest doon. At ang tawag sa kanya ay Father Zem. Doon ay may batang babae na nagngangalang Myrtle na laging pumupunta sa kanya para magdala ng mga herbal at binibigyan naman niya ito ng barya kapalit. Isang gabi nagdala ulit ito sa kanya ng herbal at nang akmang bibigyan niya na ito ng barya ay hinawakan siya nito at nagtapat. Kalmado niya lang itong binasted dahil bukod nga sa bata ito ay priest din siya. Nag-walk out si Myrtle, galit na galit, gustong manakit. Kinabukasan, habang nagbibigay ng gamot sa isang babae ay may mga opisyal na dumating at hinuhuli si Father Zem. Nagulat siya nang makita si Myrtle at mas kinagulat niya ang akusasyon nito sa kanya na ginalaw niya daw ito at ang mga baryang na ibigay niya dito ang plinantang ebidensya, at dahil nga dito ay nakulong si Father Zem. Makalipas ang 3 buwan ay in-expel na siya sa lugar nila, at ang malungkot pa ay wala man lang kahit isang tao ang naniwala sa kanya. Sa kanyang paglalagalag ay may nakilala siyang isang babae na masakit ang likod na siya namang minasahe niya at nakatulog. Sobrang na-depress si Zem sa mga nangyari sa kanya kaya sinabihan siya ng babae na pumunta siya sa Labyrinth City at doon ay maging adventure. Doon pwede siyang magsimula ulit. Bilang regalo sa masahe ay binigyan siya nito ng mga gamit na magagamit niya sa pagiging adventurer. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan tungkol sa mga experience nila sa past, ngunit nang tinanong nila ang babaeng dragon kind ay bigla itong nagulat at sinabi na may kinuha sa kanyang importanteng bagay at ang kumuha ay mahalagang tao sa kanya. Hanggang sa malasing na ito at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Sa sumunod na eksena ay pinakita si Nick na may binigay sa girlfriend niya at pagkatanggap ng girlfriend niya ay bigla na itong nakipag-break sa kanya, at nakita niya na may kasama itong lalaki na may suot din ng kaparehas ng binigay niya sa kanya na ikinagulat niya. Bigla namang kumalabog at doon ay nagising siya at mas kinagulat niya. Dito ay nakita niyang natutulog din yung 3 sa kwarto at kinausap ang mga ito. Tinanong kung nasaan sila at biglang sinabi ni Tiana, na nasa kwarto niya sila at isa-isa na silang nagsilabasan. Habang paalis na sila ay na-realize ni Nick at sinabi na di sila pwedeng magstay na lang sa ganon, at since pare-parehas silang walang tiwala sa mga tao, iminungkahi nito na bakit hindi na lang silang 4 ang bumuo ng grupo na lubos naman na kinagulat nilang lahat.
Nagsimula ang eksena kung saan sila Nick ay nag-a-apply na bilang isang party, at sa gigil nga nila ay natakot sa kanila ang receptionist kaya ang guildmaster na ang kumausap sa kanila. Nakilala nito si Nick at napansin din nito si Curran na tinukoy niya bilang survivor lady dahil mag-isa lang at himalang nakaligtas mula sa isang C-rank na labyrinth kaya sikat ito sa mga guild. Kinagulat ito nila Nick at ng iba pero ito din ang nagbigay kay Nick ng ideya kung ano ang magiging pangalan ng grupo nila. Nagustuhan at sinang-ayunan naman ito nilang lahat at tinawag na nga nila ang grupo nila na Survivors! Kinagabihan nagkaroon ng meeting ang grupo ng survivors at iminungkahi ni Nick na magkaroon sila ng 3 rules at tinanong niya sila isa-isa. Sinimulan ni Tiana at sinabi nitong walang pakialamanan ng trip hobbies, kay Zem naman ay bantay pondo para iwas kalaboso, kay Curran naman ay basta makabalik lang ng buhay, basic. Sumang-ayon naman si Nick at isa-isa na nilang pinag-usapan ang responsibilidad ng bawat isa. Sa puntong ito ay pinagdududahan pa nila ang isa't isa lalo na ang magtiwala. Ipinaliwanag ni Nick na ginagawa niya lang ito para sa kanila at dahil na din sa pinagdaanan niya sa dati niyang grupo, na mahirap talaga magtiwala, at kaya ngayon ay may mga pagdududa sila sa isa't isa ay dahil nga sumubok na sila ulit magtiwala. Nagsama-sama ba naman 4 na may trust issues? Kinabukasan nagsimula ng mag-quest ang grupo ngunit dahil bago pa lang sila, limitado muna ito sa rank G at 3 labyrinth. Ayon naman kay Nick ay magandang pagkakataon ito para makapag-practice at matutunan ang basics lalo kila Zem at Tiana na first-timers. Habang binabaybay nila ang labyrinth ay nakakita sila ng slime, dito ipinaliwanag ni Nick na mukha man nitong cute ay delikado pa rin ito pag lumaki. Pinakita niya din kung paano kunin ang core nito dahil ito ang pagmumula ng pera nila. Nagpatuloy sila at unti-unting inakyat ang labyrinth habang kinukolekta naman ang mga slime na nadaraanan nila. Habang madaldal na naglalakad ng pikit si Tiana ay inatake ito ng slime sabay apak pa sa isa pang slime na siya namang ikinatumba nito. Napahiya ito kila Nick kaya naman bigla na lang itong nagcast ng spell ngunit sa di sinasadyang pagkakataon ay tinamaan niya si Curran, buti na lang at naharang niya ito ng espada niya. Nagulat si Tiana at agad lumapit kay Curran ngunit dahil sa nangyari ay na-trigger na naman tuloy trust issues nila lalo na ni ate mong dragon at di na sila nagpansinan. Narating na nila ang tuktok ng labyrinth kung saan nakalagi ang boss slime at dito nga bida-bidang umatake na naman basta-basta si Tiana. Natalo niya nga ito pero bumulwak naman ito ng pagkalakas-lakas. Ayon, diretso sila sa batis para maghilamos. Sa sumunod na eksena, naghubad si Nick at pinakita lahat ng equipments niya. Pinaliwanag niya din na malakas siya sa bare hand combats at ispadahan ngunit hindi siya marunong gumamit ng magic, pati na din crafting and healing. Pinaliwanag niya din na kaya niya ito sinasabi ay para mas magtiwala sila sa isa't isa pag alam nila ang kapasidad ng bawat isa. Di niya naman pinilit ang mga ito dahil alam niyang mga praning ito at bagkus ay hinayaan sila na magsabi lang pag gusto nila i-share. Nagsalita naman agad si Zem at pabirong sinabi na magaling lamang siya sa pag-heal. Pagkatapos nito ay lumapit naman si Tiana kay Curran at nagbow, at dun sinabi na magaling siya sa magic pero mahina sa fire and earth magic pati close combat, at nagsorry na kinagulat ni Curran at ng iba. Napansin naman ni Curran na nilalamig si Tiana pagbalik nito kaya't nagkunyaring nahatsing at naglabas ng apoy papunta sa harap ni Tiana para main item nito. Sabay sabi na sayang, di niya daw tinamaan. Nagulat naman si Tiana at ngumiti sabay sabi na ayusin niya puntirya niya sa susunod. Tsundere moments, anyway, nagpatuloy na sila sa kanilang quest at sunod na kinalaban ang mga goblins. Ginamit naman ni Tiana ang magic search niya para makita ang mga kalaban sa paligid na kinagulat ng mga kasama niya dahil sa lawak ng abot nito. Napansin rin nila na masyado daw malakas si Nick kumpara sa mga sinabi nito nung una tungkol sa sarili niya. Habang nag-uusap sila ay nakaramdam si Tiana ng kalaban na 5 beses daw ang lakas kumpara sa goblin. Sinabi naman ni Nick na maaaring ogre ito at mahihirapan daw silang kalabanin ito lalo na at bago pa lang sila na grupo. Iminungkahi naman ni Zem na umatras na lamang sila na kinontra naman agad ni Nick dahil pwedeng atikihin pa nito ang mga kalapitbayan kung papabayaan at isa pa ay kailangan nila ng pera. Dito ay nagplano na lamang sila at since makunat daw ang ogre sa magic, gagawin nilang diversion si Tiana at si Zem naman bilang support sa likod, habang sila Nick at Curran naman ang papalag sa ogre. Habang papunta sa base ng goblins ay nagmoment na naman ang dalawang tsundere sa trust issues nila. Narating na nila ang kuta ng goblins at sumugod na agad si Curran at nagsimula na silang maglaban-laban. Si Nick naman ay lumilipad habang may hawak na kutsilyo. Si Curran naman ay may takot pero na magtiwala, lalo na sa witch na laging nagwawala, ngunit sa huli ang takot niya ay binaliwala. Sabay talon, sabay sigaw, na sila ay pagkakatiwalaan, at ayon, nahati, natalo na ang kalaban. Habang kinukolekta naman nila Nick at Curran ang mga loot nila sa goblins,
May nakapa si Curran at binunot mula sa bulsa nito. Ngunit nang makita niya ito ay nalungkot siya. Aksidente namang nasagi ni Nick si Curran at natapon bigla ang hawak nito, sabay na bagsakan pa ng sungay na loot nila at nag-crack, na kinagulat nilang lahat. Pinakita ang nakaraan ni Curran kung saan may kasama siyang adventurer na nagngangalang Kalios. Dito makikita kung saan nanggaling ang pendant na nabasag doon sa last part ng ating recap. Nandyan po lahat ng links, pakurat na lang po. Anyway, may isang merchant na sinubukang gulangan si Curran at sinabing nagasgasan daw nito ang pendant na tinda niya at pinapabayaran ito kay Curran. Saktong dumating naman si Kalios at sinalba siya sa modus ng Merchant Plus. Nakuha pa nila ng libre ang pendant dahil natakot itong isumbong nila sa modus nito. Ang Dragonkind ay naatasang magsilbi sa kung sino man ang sa tingin nila ay magiging hero, at nakita yun ni Curran sa katauhan ni Kalios. Kaya naman buong puso niya itong pinagsilbihan at pinagkatiwalaan. Isang araw ay may tinungo silang labyrinth para mag-quest. Kasama niya si Kalios at dalawa pang extra at unti-unti nilang pinasok ang labyrinth hanggang sa mapunta sila sa pugad ng pot snake. Dito pinasugod nila si Curran habang sila naman daw ay susuporta sa likod. Nang lumabas na ang ahas sa pot ay inatake naman ito ni Extra One na nagsanhi para matrigger pa lalo ang ahas. Nagbuga ito ng lason na direktang tumama kay Curran, natamba siya at naparalisa. Dito nakita ni Curran ang tunay na kulay ni Kalios at ng extras. Ginamit lamang siya nito para mapahina ang ahas at matalo. Kinuha ang loot at umalis na lang basta-basta nang hindi man lang siya tinulungan. Nang magising si Curran ay agad naman itong bumalik sa bayan kahit lubos na nanghihina pa ito dahil sa laso ng pot snake. Habang iniisip ang tungkol sa Dragon King Gem na ipinagkatiwala pa sa kanya ng kanilang hari. Nang makarating siya sa bayan ay naabutan niyang wala na sila Kalios at sinabing patay na daw siya. Bukod pa doon ay dala na daw nito ang mga gamit niya kung saan doon nakasilid ang Dragon King Gem na pinakaiingatan niya na lubos na kinagalit ni Curran. Matapos ang insidente ay walang tigil nang hinanap ni Curran ang kinaroroonan ni Kalios. Sa paghahanap niya ay may makalaglag panty este pa nga na adventurer na pumukaw sa atensyon niya. Nakilala ito ng mga tambay at tinawag na Fifth the Solo Diner. Sa sobrang lakas daw nito ay hinayaan ito ng guild na mag-explore ng labyrinths ng kahit solo lamang. Manghang-mangha dito si Curran kaya simula noon ay lagi na nitong sinusundan si Fifth kahit saan man ito magpunta, pati nga sa pagkain ay di pinalampas ni Curran at ginagaya ito. Kinalaunan ay napapansin na din ni Fifth ang pagsunod ni Curran pero hinahayaan na lamang niya ito, hanggang sa isang araw habang kumakain sila ay may isang lasing na gumigewang-gewang ang nakasagi ng espada ni Fifth. Nasalo ito ng buntot ni Curran at doon, sa wakas ay nagkausap na din sila Curran at Fifth. Nagpasalamat si Fifth sa pagsalo ni Curran sa espada nang biglang nagpasalamat din si Curran na pinagtaka ni Fifth, at umalis na ito. Iyon na din ang huling beses na nakita niya si Fifth at lubos ang pasasalamat niya dito dahil tinuruan daw siya nitong mag-enjoy sa pagkain, na lahat ng pagtatraidor at pagnanakaw sa kanya dati ay pinunan na ng pagkain. At doon na nga naubos pera ni Curran at doon na ipinakita kung paano siya napunta sa kasalukuyan sa bar. Sa kabilang dako naman ay namumroblema si Nick sa kung paano niya papalitan ang nasira niyang pendant ni Curran, na pinagtaka naman niya dahil di naman daw ito nagalit. Nudnud din kasi Nick ng flashback. Anyway biglang may tumawag kay Nick na asong gala at dito pinakita si ate mong Agat member. Nag-usap ang dalawa sa deliryo ni Nick at sinabing baka kinikimkim lang ni Curran ang galit nito, na pinabulaanan naman ni ating Blow at sinabing kausapin niya ng direkta si Curran at huwag assuming. Pinuntahan na nga ni Nick si Curran at nakita ito sa isang stall ng pagkain. Dito kinausap ni Nick si Curran at sinubukang isingit ang issue niya sa pendant. Napansin naman ito ni Curran at sinabing mas gusto niya ang mga nangyayar ngayon at wag na yung alalahanin ni Nick. Kinagabihan ay makikitang isa-isang nagsidatingan ang mga miyembro ng survivors sa bar. Masaya din silang sinalubong ng mga tao dito at binati sa nakaraan nilang matagumpay na quest. Nagugulat naman sila Nick sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanila na lubos naman na kinatuwa ni Curran dahil ibang-iba daw ito kumpara sa dati. Pinatawag naman sila ng Guildmaster at sinabi ang tungkol sa isang quest kaugnay sa Labyrinth of Bonds, na kung saan naroroon ang Holy Sword na Sword of Bonds. Bibilhin daw nila ito sa mataas na halaga kung sakaling mahanap ito nila Nick at kung hindi naman ay babayaran sila ng 30,000 petot kada punta nila. As usual, kausap ng Guildmaster ang Quadro alas ng trust issues kaya naman pasigurong pasiguro ang mga ito lalo na si Nick. Tinanong ni Nick lahat ng detalye pati kasunduan nila patungkol sa quest na ito at wala namang nagawa na dito ang Guildmaster. Pinuntahan na nga nila Nick ang labyrinth at in-explore ito. Dito natawa sila dahil sila pa daw talaga ang pinahanap, grupo ng may mga issue sa tiwala, ang espada na lumalakas mula sa bond ng mga taong gumagamit nito.
Nagpatuloy na nga ang survivors sa pagpasok sa labyrinth hanggang sa napunta sila sa isang dead end. Wala silang makitang daanan hanggang sa bigla na lang na may nagbukas na lagusan papasok rito. Napunta sila sa isang madilim at malawak na silid at habang binabaybay na nila ang loob nito ay bigla namang nagbukas ang ilaw ng silid at may nagsalita sa kawalan. Ang boses pala ay nagmumula sa isang espada na walang talem, at habang nagdadadada ito ay diskumpiyado naman ang apat sa kung ito ba talaga ang espada ng Bonds, baka daw sira ito, bakit wala daw itong talem, at dahil dito ay natigilan ang espada at sinabing di naman daw sila nakikinig. Todo explain naman si Espada pero wala siyang mapapala lalo na sa pinagsamang trust issues ng apat na ito. Nabwisit na ito ngunit di lang ito pinansin ng apat, tinanong niya naman ang apat kung ano ba talaga plano nila sa kanya, na sabay-sabay namang sinagot ng apat na ibebenta lang siya ng mga ito, na lubos namang kinagulat ng kawawang Espada, sabay pasaring pa ni Curran na kalahati lang ang benta ng mga siras, bagay. Sa pagmamakaawa nito na huwag daw siya ibenta ay napa-flashback pa ito tungkol sa nakaraan niya. Na keso sinil daw siya ng guild sa labyrinth na yun at matagal na daw siyang naghihintay ng makakahanap sa kanya at magiging compatible user niya. Sa kabila nito ay ibebenta peren daw siya. Bigla namang may lumabas na isang golem na ayon sa espada ay protector niya at di sila makakaalis sa labyrinth hanggat di nila ito natatalo. Sinimulan nila itong labanan ngunit masyado itong malakas at binalik lang ang mga atake nila. Sumugod naman si Nick para mawala ang atensyon ng golem sa mga kasamahan niya at makatakas ang mga ito. Iminungkahi naman ng espada kay Nick na gamitin siya nito bago man lang siya ibenta, una at huling wish niya daw kay Nick. Pinagbigyan naman ito ni Nick, nilabas niya ito at biglang humaba, na kinamangha ng mga kasamahan niya bukod kay Curran na ang napansin lang ay di daw pala ito sira. Bigla naman inutusan ng espada si Nick na isipin ang kasamahan niyang si Curran at isiga ang katagang union, na sinunod naman ni Nick ngunit walang nangyari, sabay atake sa kanya ng golem at tumilapon. Muling nilabanan nila Tiana at Zem ang golem habang pinuntahan naman ni Curran si Nick. Nahanap ni Curran si Nick na nakatrap sa ilalim ng mga wasak na slab at doon sinabi ni Nick na iligtas na nila ang mga sarili nila. Pinabulaanan naman ito ni Curran at sinabing magkakasama silang lalabas ng ligtas at di niya hahayaan na may maiwan. Dito na open na naman ni Nick ang tungkol sa pendant ni Curran at humihingi ng sorry, dahil dito ay sinabi na rin ni Curran ang tungkol sa kung saan galing ang pendant at sa kagustuhan niya na itapon ito ngunit di niya magawa. Di peren siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanila at dahil umaasa peren siya na makasama sila pagdating ng panahon. Aminado siya na dapat matagal na siyang nag-move on mula dito ngunit di niya magawa dahil sa masasayang alaala na naibigay din naman ito sa kanya. Kaya naman sinabi nito na di masamang bagay ang pagkasira ni Nick sa pendant niya. Ang singit naman si Espada at sinabing gawin niya ulit ang Union Chuchu. Sa kabilang dako naman ay umabot na sa limitasyon sila Tiana at Sem. Nang bandang aatakihin na sila ng golem ay bigla naman sumabog ito at lumutang ang union form nila Nick at Curran. Unti-unti namang bumabalik at nabubuo ang golem dahil intact pa ang core nito kaya naman inatake ulit nila ito at dito natepek na ito. Pakabalik sa guild ay iprenisinta na nila ang espada. Dismayado naman ang guildmaster sa espada ngunit sinabing babayaran pera naman sila. Nagtaka naman ito at tinanong kung sino yung kasama nila na bata. Sumagot naman ito at sinabing siya daw si Bond na pinagtaka naman ng guildmaster dahil kapangalan nito ng espada. May mga replika pala na minas-produce dati at iyon ang binigay nila sa guild, at ang batang kasama nila ay ang human form ng espada na nag-anyong bata. Pakabalik sa tinutuluyan nila ay pinaghatian na nila ang kani-kanilang parte sa reward na nakuha nila sa quest na ito. Pati nga si Bond ay may parte na din. Tuwang-tuwa naman ang lahat dahil may budget na ulit sila sa kanya-kanya nilang hobbies. Dito ipinaliwanag na din nila kay Bond pagkakaiba nila sa ibang grupo at ang first rule nila na walang pakialamanan ng hobbies na nagustuhan naman nito. Nagsialisa na nga ang bawat miyembro ng survivors para pumunta sa kanya-kanya nilang trip habang naiwan naman si Bond, na siya namang niyaya ni Tiana sa kondisyong wag daw siya i-judge nito sa paggagastusan niya ng pera. Kunting favor din pala guys, may kasalanan kasi sa akin yung subscribe button, papalo na lang, salamat. Habang nagdadadada at naninibago si Bond sa bawat bagay na nakikita nito, ay may pulong naman sila Nick kung saan ipinamahagi nito ang kanya-kanyang token ng party members sa kanilang natatagong pondo, Abacus kay Tiana, Susie kay Zem, at Munting Baol kay Curran. Dito inihayag ni Nick na 320 petot na lang budget nila na ikinagulat at ikinabahala ng iba, kaya naman iminungkahi ni Nick na oras na ulit para maghanap ng kwarta. Isang paandar na flashback na naman kung saan pinakita ang nakaraan ni Tiana. Isa sa mga professor ni Tiana ang nagpaalam sa kanya noong panahon na na-expel siya at nagbigay ng igniter na matagal nang ang gusto ni Tiana. Nagbigay din ito sa kanya ng mga advice kahit mataas ang maths nito na ikinabahala ni Tiana.
Napapaisip din si Tiana kung siya lang ba ganito na sa bawat paggising ay iniisip na sana kagaya na lang ng dati, na di pa sila nasasaktan, na okay pa lahat, etc. Chuchu. Maging si Nick ay binabagabag pera ng kanyang nakaraan at binabangongot dahil dito, samantalang ang isang ito ay sarap buhay. Kinabukasan ay diretsyo quest na nga ulit ang survivors at pumasok na sa isang labyrinth. Dito natano na nila ang Rakshasa kaya pinagplanuhan na nilang mabuti ang kanilang gagawin habang nag-uusap sa pamamagitan ng telepathy gawa ng isang communication gem. Habang nagpaplano pa sila ay biglang singit naman si Kuron at sabing naririnig peren sila kahit malayo, at ayun nga, katabi niyong kalaban, at nagulat pa nga sila. Sabay sugod na din si Bond at napa-facepalm na lang si Nick, ngunit sa gulat nila ay natalo ni Bond ang halimaw na lubos na kinamangha ng survivors. Pinuri nila ang abilidad nito lalo na ang swordsmanship na pinakita nito. Sabay sabi naman ni Bond na nakaprogram ito sa kanya mula sa na-absorb niya na skill ng isang swordsman na nag-wield sa kanya dati. Tuwang-tuwa naman silang nag-uusap sa telepathy dahil sa dagdag lakas na ambag ni Bond hanggang magsalita si Kuron at sabihing gutom daw siya. Since tapos na nga ang quest ay kanya-kanya na naman silang ganap. Pupunta daw si Tiana sa Dragon Race, manchichicks daw muna si Zem, ito naman gutom peren. Magkakasama nang umalis sila Nick, Kuron, at Bond para kumain. Nagulat naman si Nick sa napiling kainan nila Kuron dahil pamilyar ito sa kanya. Habang kumakain naman ay nakarinig ng pamilyar na boses si Nick, at dito na nga bumungad ang user niyang ex, na may bago na namang trinatrabaho STK date. Parehas na eksena, pati pwesto sa resto, mga Claudine talaga, di naman lahat, haha, habang todo emote at eksena si ate mo ay bigla namang sumingit si Nick sa tabi ng biktima, na lubos na kinagulat ni girl. Dito pinasaringan niya ito ng mga kasinungalingang pinagdadadada nito sa biktima habang litong-lito naman ang biktima, todo salba pa ng kasinungalingan ang nasasakdal hanggang sa nag-walkout na lang ito sa tindi ng ating prosecutor alias Nick. Ibinalik naman ni Nick sa biktima ang regalo nito sa nasasakdal at doon niya palang napagtanto na muntik na siya mag-oyo. Kinabukasan, habang nagpupulong ang survivors ay lumutang na lang bigla si Claudine sa likod ni Nick na may pa-juice pa nga kay Nick at nagsama pa ng pusang resback na kasamahan niya sa Iron Tiger Core. Pinasaringan naman ni Nick si Claudine tungkol sa kwintas na binigay niya dito na gagamitin niya daw sana para makaalis na sa Iron Tiger Core na kinataranta ni ate mo sabay sabing sinasabi lang ito ni Nick dahil binasted niya eto. Kapal din talaga ng durodemonyong babaeng ito, sabay niyaya na nga ng pusa si Nick ng santukan sa labas. Nakarating na nga sa labas ang dalawa at humingi na ng 150 pumorma na si Nick, humarap na din ang pusa, at nagsorry ng pangmalakasan, na pinagtaka naman ni Nick. Maging sila daw ay gusto nang paalisin si Claudine sa grupo nila dahil marami na nga daw itong nakakaaway, at kung gusto nga daw ni Nick ay sa kanya na lang si Claudine sabay pasaring na interesado ito sa Dragonkind, Mage, Priest at maging kay Bond na kasamahan ni Nick at sabihin lang daw ni Nick kung magkano, dagdag pa nito ay gagamitin lang naman daw ang mga ito ni Nick kaya ipaubaya na lang daw niya ito sa kanila. Sarkastikong tumawa naman si Nick sabay opak sa pusang gala. May pa-words of wisdom pa nga si Nick na mas masarap daw ang gin pag may tang mas masarap daw ang inumin pag galing sa sikap at paghihirap, sabay may umepal sa likod at tumilapon si Nick. Saktong dumating din si Kuron at pinatiwarik ang mage. Dumating na din ang ibang survivors kasama si Miss Wilma na di sila pinigilan bagkus ay sinabing sumunod sila sa rules. At dito na nga hinamon ni Leon si Nick sa Arithmetic Bare Knuckle. Pasuntok na din po ng subscribe, naghahamon din haha.